Hey guys, welcome back to Team D TV, and we are back here again at the Autofocus Test Drive Festival here at the Mall of Asia concert ground. And this time we are here at the booth of GAC, and we are going to check this M Zoom GS3 M Zoom crossover. So we are actually going to test drive this crossover. Ang ganda ng interior. So, nakapila lang po kami. We're just waiting for the time because the drive test starts at 11 a.m. So, stay tuned. Samahan niyo po kami, and as usual, I will be providing you my very honest opinion in driving this car. Okay guys, so nandito na tayo sa loob naman to ng 2024 GAC GS3 M Zoom. Medyo mahaba yung pangalan no? And anong variant to, sir? GL, sir. GL. Yung top of the line ulit? Yes, sir. R-Style. Okay. As usual, kasama natin ulit dito si Sir JR. So magta-test drive tayo ulit. Magkahawig sila ng shift-by-wire design nung kaninang MQ. Yes, sir. Okay? So right now, medyo prepare ko na kasi medyo familiar na tayo. Naka-eco mode tayo this time. Okay? So, malambot din ang manibela, pero yung MQ sobrang mas malambot kumpara sir, dito. medyo aggressive to. Mas aggressive to? Yes, sir. Kasi sports talagang design to for ano. Yes, ito yung pang tapat saan? Sa gili? Kay Geely. Hindi lalabas tayo nito. Pwede tayo mag-racing nito sa labas. Joke lang. Parang nagbago ng isip, wag na. Hindi, pwede po. Basta ano lang tayo, sir, sa safety sa labas kasi baka matikitan tayo. Of course. Isang ikot muna tayo para mag-honeymoon muna kami nito. Magkakilanlan muna kami. Pakiramdaman ko muna yung preno niya. Medyo mabigat pero nasa tamang level yung kagat. Ayan. Okay. In comparison dun sa MQ, sabi nga ni Sir JR, mas aggressive daw ang setup nito. And sa manibela pa lang nararamdaman ko na medyo mabigat. Konting-konti lang kasi nga pang sports ang setting siya. Economy pa lang to So siguro pa naglagay pa tayo ng sport, mas medyo stiffer pa to. Yes, and ang response ng throttle mas even more aggressive. Yes, sir. Okay. So steering wheel, flat bottom. Andito yung the usual controls, cruise control, volume control dito, and then medyo similar yung design nila na all digital. Dito sa infotainment niya, all digital touchscreen, tapos sa instrument cluster niya, all digital na rin. Maganda. Tapos dito naman ang accent niya is anong color to, sir? Brown or beige? Camel brown. Camel brown. Yes, sir. Okay. Bali, sir, tong unit na to, meron siyang yung totono mo yung tambucho. Yes, sir. So yung mag-iiba ng tunog. Yes, sir. Ang lakas nga ng setting, economy lang yan, Mas mapitik, mas aggressive siya kumpara dun sa MQ. Sa MQ nga, economy pa lang, medyo nagulat na ako kasi parang napaka-aggressive economy pa lang yun Ito, this is even more aggressive. At naka-economy pa rin kami. Yes, sir. Maganda. Hindi ko ramdam na 4 yung sakay ko. 360 na rin to? Yes, ma'am. Okay, lalabas na tayo dito sa main road. Hindi lang tayo sa loob ng concert ground. And lahat ng power window buttons, lahat sila may automatic open and close. As in, completely. Hindi mo kailangan antayin. So first run natin dito sa labas, naka-eco mode pa rin tayo.
sporty nga ang settings niya. Even yung suspension, medyo stiff. And I mean that in a good way. Kasi pag sports nga naman ang setting, kailangan medyo stiff kasi medyo aggressive ang driving mo. Yun, dito mo ma-appreciate ang stiff suspension sa ganitong curve. Ayan. Okay sir, anong konting background ng GAC? Yes, sir. Si GAC, sir, bali number one car manufacturer sa China. Okay. Then before nakaano sila sa trucking. Okay. Then si Toyota, Mitsubishi, Honda, gusto nila i-market yung brand nila sa China, which is kailangan nila maghanap ng brand partner. Okay. Si GAC, sabi ko po kanina, number one po siya sa China. Sila po yung napili ng tatlong brand din. Oh. Then sila po yung gumagawa ng sasakyan ng tatlong brand na yun sa China. Yung tatlong brand na yon, Honda, Mitsubishi tsaka Toyota. Yes, sir. Oh, yung big three Japanese Yes, sir. brands. So, ano yun? Sila yung parang OEM. Yes, sir. Pero binibenta nila as Toyota or Yes, Honda? sir. Ah, Brand. okay. Kasi nga naman, naalala ko, nung bago yung GAC sa Pilipinas, parang nauna nga mga trucks, no? Trucks, sir. Yun. Kasi, right now, obviously, yung car industry talagang, kumbaga, China, Kaya po. kino-conquer ni China ang daming Chinese brands ngayon. Lumalaban sila sa mga features, kargado, di ba? Tapos mababa ang presyo. Yes, sir. Now, minsan, syempre, the Filipino market, hindi pa masyadong familiar sa China eh. So, nandun pa rin yung hesitation nila. Kaya po. So, kailangan maging mas familiar pa sila na yung car industry sa China, matagal na. Yes, sir. Like, isa-isa kong review nga nung isang EV, nabanggit ko na mas familiar tayo pagdating sa EV, ang alam lang natin kadalasan Tesla. Yes. Pero sa China, ang dami ng mga EV na, na ginagawa ng mga Chinese manufacturers long time ago, mas nauna Yes, pa sila sa Tesla. Kaya po. So, yun kasi, yung brand yun ang parang may konting hesitation. O sige, dito na tayo, lipat tayo ng Sports Plus. Yes. Wow! Parang The Voice. Again. pag again. Asa na? Exit, sir. Exit. Ayan. So, from economy, green. May sound effect siya. So, nilipat ko ng Sport Plus. Parang yung The Voice, umikot na yung judge. Okay, let's go. Oh my God, ramdam mo agad, oh. Konting tapa ko lang. Aggressive nga. Magandang racing to. Maganda to sa mga single. Yung mga dating, siguro yung sir, kung naririnig niyo po yung tambucho natin. Oo nga, no. Sport na siya. Nagbago yung tunog ng tambucho. Ang galing. Naka-lane keep assist, no? Kapo. na tayo dyan, sir. Kapo. Ang lakas. Anong engine nito? 1.5 din ulit? 1.5, sir. Same lang po, sir. Same engine nung M-Coupe? Kapo. Oh, okay. Iba lang talaga ang pagkakatune. Yes, sir. Alin na mas mahal? Ang M-Go, sir. Mas mahal yung M-Coupe kasi Yes, sir. I think more on parang medyo luxury yun, no? Yes, sir. 1,498 po yun sa top of the line. Then ito po, nasa 1.198. Okay. So si M-Coupe, parang, SUV siya, pero designed more on the comfort side and luxury. Ito, compact siya, and mas priority nito yung sports na design. Yes, sir. Ang tagal niyang kumambyo, naka 2.5 RPM na ako. Talagang aggressive yung pagkakatune niya, lalo pat naka Sport Plus. Enjoy natin yung Sport Plus. 4,000, tsaka nag-upshift. Ang bilis, naka-82 na agad. Tsaka sir, pag nawawala kayo sa truck, nag-alarm. Oo.
Sarap laruan no? Parang tayo dito. kanan tayo dito. Parang maliit na kotse lang yung dala mo sa sobrang light. Magaan. Pag nilalabas ko nga to sir sa showroom namin for test drive, medyo nag-aalangan ako kasi iba yung aggressive nito. Pero front wheel drive to. Hindi Yes, naman to sir. all wheel drive, ano? Hindi So po. front wheel drive. Okay. Enough na ang hataw-hataw. May naalala ko, may naging aksidente dito eh. May dalawang bata dyan na nabangga. Okay. Nag-U-turn lang yung isang van. Yeah, wala ako sa football. Enough na yon. Napatunayan na natin, very aggressive, ang ganda, very sporty nga. Sa perspective ng buyer, hindi ka malilito between MQ and the GS3 M Zoom. Yes. Ngayon pa lang nahawakan ko yung dalawa. If I am the buyer, malinaw sa akin ang difference ng dalawa. So kung siguro kung mga ka-age ko kayo and ang hanap nyo stylish, maporma, sporty, at the same time comfortable, I think mapipili nyo yung MQ. Kung medyo bata-bata pa kayo or well, young at heart, gusto nyo sporty talaga, very clear na itong pipiliin nyo. So, kanina kasi, nung nandun pa lang ako sa GAC sa booth, kausap ko pa lang si Sir JR habang kinukwento niya sa akin, nag-iisip-isip na rin ako sa sarili ko. Parang sa itsura, unang tingin, parang pareho lang sila. So, parang hindi kaya malito yung buyer. So, ngayon na na-drive ko na pareho, very clear ang difference. There is a very clear line. Hindi kayo malilito kung anong pipiliin nyo. Okay, so meron din siyang gantong feature na first time kong nakita sa Honda CR-V. Ano tawag dito, sir? Yung pag-turn mo ng signal, may camera siya facing sa likod. So, kitang-kita mo. Aside from the 360, ay hindi pala likod, I mean sa front. Kita mo yung dadaanan ng front tires mo para maiiwasan mo yung gutter. Aside from naka 360 ka, may extra camera na naka-focus dun sa may tire. So kung meron kang, kasi yung 360 medyo maliit yung view no? Opo. With that camera, mas kita mo. Okay, test natin naman yung steering speed niya. Okay, nakasagad sa kaliwa. 1, 2, 2.5, lagpas ng konti. So mas aggressive nga to. Yung steering input niya, yung steering speed niya mas mabilis kumpara sa MQ. Mga 2.5 lang siya. So about the same ng steering speed ng Subaru XV. Okay. Everything has to come to an end. Maraming salamat Sir JR. And sir, salamat po. Bibisita kami sa GAC para we can explore more yung features nito at makapag-share pa kami sa inyo ng more information. More information, especially kung interesado kayong bumili. Okay? So DTS pala yung speakers niya. Ang ganda. So thank you guys for watching. Drive safe. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel, Team D TV. We are also on Facebook. Please search for Team D TV and like to follow our page.